Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay isang babaeng nasa 30 taon na ang gulang, nakatira sa isang maliit na apartment sa labas ng Bulacan at nag-iisang nagpapalaki ng aking anak na babae na nag-aaral pa sa elementarya. Tuwing umaga, kapag nakaalis na ang anak ko para sa paaralan, nagmamadali na rin akong maghanda para sa trabaho. Pumupunta ako sa isang tahanan ng matatanda na hindi masyadong malayo mula sa aming tirahan. Doon ako nagtatrabaho bilang isang caregiver. Bawat araw, pumupunta ako roon upang ihanda ang pagkain ng mga lolo at lola, tulungan silang maglakad-lakad sa labas at tiyakin na naiinom nila ang kanilang mga gamot. Hindi ito madaling trabaho malayo sa madali, ngunit buong puso akong nagtatrabaho para sa mga matatandang iyon na nagtitiwala sa akin ng kanilang mahirap na katawan at puso. Kahit pagod, malaki ang kasiyahang nararamdaman ko sa proseso ng pagtulong sa iba. Kaya naman pinili ko ang ganitong trabaho. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyong lahat ang kwentong humubog sa aking desisyon upang mailabas ko rin ang nakaponting lungkot at pagsisisi sa aking dibdib. Pakiramdam ko, ito ay isang kwento na hindi ninyo malilimutan. Kaya naman ihahayag ko na ngayon ang pangyayaring iyon na humiling ng aking buhay sa isang direksyong hindi ko inaasahan. Bago pa ako nagpakasal, nagtatrabaho ako bilang isang opisyal na empleyado sa isang maliit na kumpanya. Hindi naman ito kahangahangang trabaho, ngunit buwan ng buwanan may sweldo akong natatanggap at pagkatapos ng trabaho, sumasama ako sa mga kaibigan para kumain at sa mga katapusan ng linggo, nakaupo ako sa isang coffee shop, nagbabasa ng libro at nag-e-enjoy ng simpleng buhay. Ganoon ang aking mundo noon. At nang dumating ang panahon na ipakilala ako sa aking magiging asawa sa pamamagitan ng isang blind date na inayos ng mga kaibigan. Hindi siya napakayaman, ngunit may tiwang loob siya at paraan ng pagkukwento tungkol sa kanyang trabaho na may ningning sa mga mata, para siyang lalaking may malakas na pananalig sa sarili, at iyon ang humikayat sa akin. Mga 1 taon kaming nagkita-kita bago nagsimulang pag-usapan ang tungkol sa kasal, at nang malapit na ang aming pagpapakilala sa pamilya ng aking magiging asawa, nagbanggit siya ng isang bagay na hindi pa niya nasabi sa akin noong nasa relasyon pa kami. Alam mo, ang tatay ko ay may diabetes. Dati pa niya iyon bago mag-retire matagal na. Ngunit kontrolado naman ng gamot, kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Dahil wala naman siya sa mukha ng matinding pag-aalala, tinanggap ko lang iyon na parang impormasyon na dapat malaman. Umangulang ako at sabi ko sa sarili, sige, alam ko na. Ngunit nang dumating ang araw ng aming opisyal na pagpapakilala sa pamilya ng lalaki, hinawakan ng kanyang ina ang aking kamay ng mahigpit at nagbanggit pa siya, narinig mo na ba? Medyo mahinang-mahina ang kalagayan ng asawa ko. Kaya kailangan talaga na magbigay pansin ang buong pamilya sa kanya. Dagdag pa niya, ikaw na ngayon ay magiging bahagi ng pamilyang ito, dapat malaman mo ito. Ngunit tulad ng anak niya, ngumingiti si nanay habang nagsasalita, kaya wala rin akong nararamdamang totoong pag-aalala. Normal lang naman, hindi ba, na malaman ng isang miyembro ng pamilya ang kalusugan ng isa pang miyembro. Kaya naman sagot ko rin ng magaan, opo, tita, aalagaan ko siya at maingat akong magbibigay pansin sa kanya. Ngunit habang naghahanap kami ng bagong tirahan bago ang kasal, nagbanggit ang aking magiging asawa ng isang bagay na hindi ko talaga inaasahan. Ining, paano kung manirahan muna tayo sa aming bahay pagkatapos ng kasal? Nag-iisa namang anak ako at nag-aaksaya lang ang malaking bahay kung 2 lang ang nakatira roon. Baka naman kung hindi ka komportable, makalipat pa tayo nung maglaon ano sa tingin mo. At nag-isip-isip ako nang matagal. Totoo naman na hindi madaling desisyong manirahan sa bahay ng pamilya ng asawa, lalo na sa kultura natin. Ngunit dahil tapos na ang lahat ng paghahanda at nalalapit na ang kasal, hindi ko ito itinuturing na sapat na dahilan upang masira ang lahat. Trabahante rin naman ako, hindi naman ako nakatambay sa bahay araw-araw. At kung manirahan tayo sa kanila, maraming gastos ang matitipid. Kaya naman, kahit nagmamalasakit ang aking mga magulang sa akin, pumayag ako.
Matapos ang kasal, lumipat kami sa bahay ng pamilya ng asawa ko. Nang makapasok na ako roon, natuklasan ko na ang biyenan kong babae na nagpapatakbo ng isang daycare center ay umaaga-aga sa umaga at kung minsan ay bumabalik pa lamang ng hating gabi. Ang asawa ko naman, dahil nasa simula pa lang ng kanyang negosyo, ay madalas na wala sa bahay at laging sinasabing abala. Kaya naman, ang pag-aalaga sa aking biyenang lalaki na may mahinang kalusugan ay natural na naging responsibilidad ko. Oo naman, nagtatrabaho pa rin ako noon, ngunit nagtiwala ako sa sinabi ng asawa ko na hindi magiging masyadong mahirap ang lahat. Nang makapag-asawa na, ibang-iba ang katotohanan. Ang ama ng asawa ko ay nasa advanced na stage na ng diabetes, nawalan na siya ng malinaw na pakiramdam sa mga paa, kaya kailangan kong suriin ang mga ito araw-araw. Lumalabo na rin ang mga mata niya, kaya ako na ang nag-check ng kanyang blood sugar tuwing umaga at gabi. Kailangan ding maghanda ng pagkain na mababa ang glucose para sa kanya. At higit sa lahat, ang pag-aayos ng kanyang mga gamot ay napakahalaga. Maraming beses akong kailangang mag-leave o umuwi ng maaga sa trabaho para dalhin siya sa ospital. Isang araw, maingat akong nagtanong sa biyenan ko, "Tita, nitong Huwebes ang check-up ni tatay, pwede po kaya kayong sumama? Mayroon kasi akong meeting na hindi ko talaga mapagpaliban." "Ay, hindi pwede ang Huwebes para sa akin. May parent-teacher conference kami sa daycare. Pamilya ka na. Hindi mo naman mapaaalis ng mag-isang may sakit sa ospital, hindi ba? Makiusap ka sa opisina mo. Matagal ka na namang laging absent. Saka, wala bang ibang tao sa opisyo ninyo? Magkano lang babayad sa iyo para pagod-pagod pa kayo ng opisina? Kung ganyan lang ang buhay mo doon, mag-resign na kaya." At nang isinilang ang aming anak sa 3 taon ng aming kasal at nag-maternity leave ako, ang lahat pag-aalaga sa sanggol, pag-aayos ng bahay at pamamahala sa kalusugan ng ama ng asawa ko ay naging ganap na responsibilidad ko. "Tita, may bakuna si baby ngayon, pwede po kayong pumunta sa ospital para kay tatay?" Tanong ko. "Ano? Ang maliit na bakuna lang yan. Ipagpaliban na lang. Huwag kang maghanap ng dahilan at gawin mong maayos ang trabaho mo." 2 beses na napagpalibang ang bakuna dahil sa hindi mo pagkuha ng tamang schedule. Ginawa mo ba yun para hindi ka pumunta sa ospital? Huwag kang magreklamo at dalhin mo muna ang tatay mo sa ospital bago ang bakuna. Mas importante ang appointment niya kaysa sa bakuna ng bata. Sinubukan ko ring kausapin ang asawa ko, ngunit lagi ring pareho ang sagot. "Ay, may meeting ako sa customer. Wala akong oras. Intindihin mo ang sitwasyon ko. Nagsilang na ng baby, hindi ba dapat may maging abala ako sa labas para sa buhay natin? Nagtatrabaho tayo para sa magandang kinabukasan natin. Intindihin mo na lang." Ni minsan, hindi ko narinig ang salitang, "Ako na ang magdadala kay tatay sa ospital." Sa una, nasaktan ako. Ngunit unti-unti, naging wala na akong inaasahan mula sa kanila. Sinabi ko sa sarili, kung wala kang inaasahan, wala kang mabibigo. At iyon ang inaangkin ko. Sa panahong iyon, talagang halos hindi na ako makahinga sa dami ng ginagawa ko. Pinag-aarugahan ko ang sanggol na hindi ko pabihasa, pinapamahalaan ang dieta at blood sugar ni tatay, at hindi pa ko makapagsalita ng matagal sa telepono kahit ang sarili kong ina ay tumatawag. "Ning, masyadong abala ka ngayon. Hirap na ang alaga sa sanggol at may kalagayan pa si tatay ng asawa mo na alagang-alaga. Gusto ko sanang pumunta diyan at tumulong sa iyo ng ilang araw." "Ay sige lang, inay. Kung pumunta ka rito, hindi ka magiging komportable dahil may ibang tao sa bahay. Makikita na lang kita sa oras ko. Baka hindi ka makapagpahinga ng maayos dahil sa mga nangyayari rito. Nakakapaghinga ka ba ng maayos pagkatapos ng panganganak? Dapat maayos mong inaalagaan ang sarili mo. Kapag tumanda ka, magiging mahalata ang mga ito." "Okay naman ako, inay. May katulong kaming dumating para tulungan ako. Huwag kang mag-alala." "Ay, kung may masikap na batang nasa bahay, siguradong hindi ka nakakapagpahinga. Sana sinabi ko na sa iyo noon na huwag kang manirahan sa pamilya ng asawa mo." "Okay lang, inay."
Kailangan ko na ring ayusin ang gamot ni tatay. Tatawag na lang ulit ako sa ibang pagkakataon. Wala talaga kaming panahon para mag-usap ng masinsinan. Lagi na akong gising ang sanggol at tumutugtog ang alarm para sa blood sugar check ni tatay at kailangan kong gawin ang meal plan at bantayan kung nakapaglakad-lakad na siya pagkatapos kumain. Ang sinabi nilang kailangan mo lang malaman ay isang halatang kasinungalingan mula simula hanggang katapusan, puno ng mga bagay na hindi makakalikha ng sarili kung wala ako. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may mensahe ang opisina, malapit nang matapos ang aking maternity leave at kailangan na nilang malaman kung kailan ako babalik. Gusto kong bumalik, syempre. Hindi ko gusto ang mawalan ng pagkakataon kumita ng sarili kong pera at hindi ko rin gusto ang pagtanda habang nakakulong sa bahay na nag-aalaga lang at gumagawa ng gawaing bahay. Isang gabing huli na ang pagbalik ng asawa ko, habang inihahain ko ang pagkain, nagbanggit ako ng tungkol dito. May sinabi ang opisina ko na kailangan na nilang malaman kung kailan ako babalik. Pwede ba nating magpadala ng bata sa daycare at maghanap naman tayo ng taong makakatulong sa pag-aalaga ni tatay sa araw? Ibinaba ng asawa ko ang kutsara at tumingin sa akin na para bang kaawa-awa ang aking sinabi. Sino ang magtatrabaho ng libre para mag-alaga? Bata pa ang bata kung ipadala mo siya sa daycare at ipagkatiwala si tatay sa ibang tao, para saan ka pa magtatrabaho? Mas malaki pa ang gagastusin. Hindi lang pera ang usapin dito. Kailangan ko ring magtrabaho. Maaapektuhan ang aking career kung huminto ako ngayon. Career? Ay nako, mas maraming pangangailangan pa ang bata habang lumalaki at lalala pa ang kalagayan ni tatay. Bakit mo pa pinag-iisipan iyan? Sa ngayon, mas mahalaga na ikaw ay nasa bahay para alagaan ang bata at si tatay. Huwag na lang sabihin sa nanay ko na gusto mong bumalik sa trabaho, baka mapagalitan ka pa, mag-resign ka na. Ngunit ayaw ko ring bitawan ang trabaho, kaya sinubukan ko ring kausapin ang biyenan ko. Mas seryoso pa kaysa sa asawa ko ang kanyang tugon. Ining, napatunayan mo kung gaano kahusay mong alagaan si tatay. Nang pumasok ka dito, lubos ang pagtitiwala ko. At si tatay, kahit hindi siya nagpapakita ng emosyon, alam ko na lubos siyang nagpapasalamat sa iyo. Ngunit kailangan mo pa bang magpumilit na magtrabaho at iwan ang bata at si tatay na nangangailangan ng iyong pag-aalaga? Tita, pero kung tuloy-tuloy ito, ganap na mahahadlangan ang aking karera. Ano ang karera? Mas mahalaga ang pamilya. Kung maayos mong alagaan ang bahay at ang mga miyembro ng pamilya, magiging panatag ang loob ng iyong asawa at magtatagumpay ang kanyang negosyo, at kung magtatagumpay siya, hindi mo na kailangang magtrabaho. Alam mo ba ang kasabihang, ang lalaki ay magiging matagumpay kung ang asawa ay mapayapa ang puso? At kaya naman, nag-resign na ako. Habang iniisip kong kailangan kong isuko ang mga taon ng pagsisikap na itinayo ko simula nang magtapos sa kolehiyo, nanginig ang labi ko. Ngunit sinabi ko sa sarili, mayroon akong pamilyang kailangan ng aking pag-aalaga. Ibinalik ko ang aking company ID at lumabas ng opisina. Sandali akong natayo sa lobby at nang himagod ng ilang sandali hanggang may kasamahang galing sa trabaho ang lumabas at tapukin ang aking balikat. Grabe ka, Ining. Nag-resign para sa pamilya. Hoy, siya ba ang talagang mag-aalaga sa tatay niya? Na yan ba ang kasunduan bago kayo mag-asawa? Ngumiti akong mapait. Hindi naman iyon ang kasunduan, pero habang tumatagal, ganoon na lang ang nangyari. Abala ang biyenan ko sa daycare niya at bata pa rin ang anak ko para ipagkatiwala sa iba. Kaya kahit ganoon, sa panahon ngayon, pwede kang kumuha ng ibang tao para tumulong. Hindi madaling basta-basta na lang gagawin mo ang lahat ng iyon ng mag-isa. Kung gusto mong bumalik balang araw, tawagan mo lang ako. Sasabihin ko sa mga boss tungkol sa iyo. Alam naman ng lahat kung gaano kang kahusay sa trabaho. Gusto ko sanang magpasalamat, ngunit barado ang lalamunan ko. Yumuko lang ako at umalis. Mula noon, puno na ng gawaing bahay at pag-aalaga ang bawat araw ko. Madaling araw na, binibigyan ko na ng pansin ang blood sugar ni tatay,
inihahanda ang mga gamot, nagluluto ng pang-diabetic na almusal, sinasamahan siya sa paglalakad at pinamamahalaan ang kanyang schedule sa ospital. At sa kabila niyon, iniingatan ko rin ang aking anak at naghahanap pa ng kanya-kanyang ulam para sa biyenan ko at sa asawa ko dahil kung gagamitin ko ang dieta ni tatay para sa lahat, marami silang reklamo na masyadong walang lasa ang pagkain. Ganoon na ang buhay ko. Habang lumalaki ang aking anak mula daycare hanggang nursery hanggang preparatory, si tatay ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa kanyang diabetes. Makalipas ang 10 taon ng pag-aalaga sa kanya, naging eksperto na ako sa diabetes. Hindi ko rin basta-basta pinagtatawanan ang bawat kain niya. Ang asukal, kung sandaling mapabayaan, ay mapanganib kaya hindi ko kailanman pinaluwag ang aking bantay. Pagkatapos ng insulin injection, palagi kong tinitiyak na hindi siya magka-hypoglycemia. At mas mahigpit pa ang dieta. Si tatay ay napakatatahimik na tao, bihira siyang magsalita, ngunit tuwing maingat ko siyang pinakakain, lagi siyang nagsasabi ng marahan, nakakain na ako, salamat. Wala nang iba pang sinasabi. Wala nang pagsasabing emosyon, ngunit sa hindi ko mawaring dahilan, nararamdaman ko na alam niya ang lahat ng aking ginagawa at pinapahalagahan niya iyon. Sa ganoong pakiramdam ko, nagbubuhay ng lakas para magpatuloy. Hindi ako nag-aalaga para sa papuri, nakakatanggap na ako ng sapat na kasiyahan sa simpleng iyon. Ngunit minsan, hindi mapigilan ang mababakas kong damdamin ng panloloko mula sa asawa ko at sa biyenan ko. Bago pa man kami nagpakasal, sinabi ng asawa ko na hindi naman ganoon kaseryoso ang kalagayan ng kanyang ama at ganoon din ang sabi ng kanyang ina. Ngunit nang makapasok na ako sa kanilang buhay, halatang halata na hindi kayang mamuhay nang mag-isa si tatay. At ang pangako ng asawa ko na lilipat tayo kapag hindi na ako komportable, matagal nang nawala iyon sa kanyang alaala. Gayunpaman, nakayanan ko pa rin sa panahong iyon. Hindi makulit si tatay. At mabuti ang paglaki ng aking anak. At dahil lagi namang labas si biyenan at ang asawa ko, basta mahusay ko lang alagaan si tatay at ang bata, walang talagang problema. Ngunit lumabas ang hindi inaasahang pangyayari nang lumampas na ng 10 taon ang aking pag-aalaga. Ang matagal nang napapanatiling maayos na blood sugar ni tatay ay biglang gumalaw ng mali. Parehong dieta, parehong gamot, parehong dami ng ehersisyo, ngunit isang araw ang post-meal blood sugar ay abnormally mataas at hindi na bumababa. Nagulat ako at tanong ko sa kanya, "Tatay, may kinain ba kayo nang hindi ko alam? Mataas na ang mga readings." "Wala. Ang pinapainom mo lang sa akin ang kinakain ko." Totoo naman, hindi si tatay ang uri ng taong magtatago ng pagkain, ngunit nag-iingat pa rin ako at nagtanong ulit, "Kahit merienda?" "Wala." Hindi ko rin alam kung bakit ganito. Halata sa kanyang mukha na siya rin ay nagulat. Kaya dinala ko siya sa ospital. Kumunot ang noo ng doktor. "Nakita ko ang inyong mga talaan, napakahusay ng pamamahala. Walang dahilan para biglang tumaas ang blood sugar. Hindi ba may nalaktawan na gamot?" Sumagot si tatay para sa akin, may tiwala. "Wala, ni minsan. Ayusin natin ang dosage. Bumalik kayo sa susunod na linggo." Binago ang reseta. Mas mahigpit pa akong nag-monitor. Bumili pa ako ng bagong libro tungkol sa nutrition at nag-aral pa sa gabi. Naghanap pa ako ng mga karanasan ng ibang caregiver sa internet, baka may napalampas ako. Ngunit kahit gaano ko pagsikapan, hindi pa rin naaayos ang blood sugar, lalo pa itong lumala. Sa huli, ang mga bato ng biyenan ko ay biglang bumaba ang kakayahan at sinabihan kami na kailangan na ng dialysis. Sa karaniwan, ang pagkasira ng bato dahil sa diabetes ay mabagal ang proseso, paliwanag ng doktor habang humihinga ng malalim. Maraming nagsisimula ng dialysis sa mga taong matagal ng may diabetes. Ngunit sa pasyente ninyo, napakahusay ng pamamahala sa nakaraang mga taon. Akala ko hindi na kailanganin ito, talagang nakakalungkot. Sa sandaling iyon, naging bato ang mukha ni tatay. Nang himagod din ako. Sa daan pa uwi mula sa ospital, walang sinabi.
Si tatay ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Nang halos makarating na kami sa bahay, nagsalita siya ng marahan, "Ining, hindi ito kasalanan mo. Ang katawan ko ay humantong na sa dulo ng lakas nito. Huwag kang magsisi sa sarili mo kahit kailan." Para bang nakita niya ang loob ng aking dibdib. Halos bumuhos na ang luha ko, ngunit pinagkaksikap na pigilan. Mahigpit ko pa ring hawak ang manibela. "Opo, tatay. Huwag rin kayong masyadong magalala. Palagi ko kayong isasama sa ospital. Ngunit ang problema ay naganap ng gabing iyon. Ang biyenan ko, na karaniwang bumabalik ng gabi, ay nagpabiling maaga. Sinabito niya ako sa kusina habang nag-aayos ako ng mga pinggan. Ano ito? Dialysis? Paano nangyari ito? Naramdaman ko ang kasalanan kahit wala akong nagawa. Hindi ko matinag ang aking ulo. Opo, tita, sinabi ng doktor. Hindi ba ikaw ang dahilan? Maayos ang tao, tapos biglang kailangan na ng dialysis? Araw-araw ka, nasa bahay, hindi ba kaya ng pag-alagaan ng maayos ang isang may sakit? Tamad ka kaya? Nadurog ang puso ko. Ilang taon na akong nagsisilbi ng buong puso para sa kanyang ama at ngayon, tinatawag akong tamad? Hindi ko makapaniwala ang totoo ang aking naririnig. Sinubukan ko pang ipaliwanag ang aking sarili, ngunit hindi mauubos ang galit ng biyenan ko. Hindi ganoon. Tita, sinabi pa ng doktor na tinitingnan niya muli ang dahilan. Kung maayos ang ginawa mo, bakit kailangan pa ng dialysis? Hindi na kailangan ng ibang paliwanag. At lumabas siya. Ngunit hindi doon nagtapos ang aking kahihiyan. Nang dumating ang asawa ko na may amoy alak, hindi man lang siya tumingin sa akin. Narinig ko sa nanay, "Dialysis na si tatay? Anong ginagawa mo sa bahay? Hindi mo man lang kayang alagaan ang isang matanda?" "Ano? Ginagawa ko ang lahat ng kaya ko. Lagi kong ginagawa ang tamang bagay." "Umiyak ka na lang diyan. Anong masasabi mo pa? Ikaw ang may kasalanan dito." "Kasalanan ko? Kailan pa ba kayo nagpunta sa ospital kasama siya? Alam ba ninyo kung magkano ang blood sugar niya? Nagtatrabaho ako para sa pera natin." "Pera. Pera, wika mo. Ilang taon mo na sinasabi iyon, ngunit hanggang ngayon ay nanghihiram ka pa rin kay nanay para sa gastusin natin. Nasaan na ang ipinagmamalaki mong kita?" Namukhaan ang asawa ko. Natamaan siya roon. Ngunit hindi pa rin siya umurong. "Kahit ganoon, ikaw ang hindi nakapagtanod kay tatay ng sapat." Sinabi na ni nanay na hindi na rin siya makakasamang mabuhay kasama mo. Umiyak ako ng ilang araw sa bigat ng lahat ng iyon. Galit, hinanakit, at higit sa lahat pagod na pagod akong tiisin ang lahat ng ito. Matapos ang anunsyo ng dialysis, nagsimula ng dialysis si tatay at ni minsan hindi ko siya iniwan. 3 beses sa isang linggo, magigising akong maaga at dadalhin siya sa ospital at pagkatapos ng dialysis, aayusin ko siya at maghahandang pagkain ng kanin at sabaw. Sa mga araw na walang dialysis, hindi pa rin ako makakalayo sa kanya dahil napapansin kong mahina siya. Ngunit ang saloobin ng biyenan at ng asawa ko ay nagiging mas malamig pa matapos magsimula ang dialysis, para bang dahil ako ang may kasalanan sa lahat. Ngunit ni minsan, hindi sila lumabas para sumama sa ospital. Isang araw, tinawag ng doktor ang buong pamilya. Ang kakayahan ng bato ng pasyente ay patuloy na humihina. Posibleng magpatuloy ang dialysis ng ilang panahon, ngunit para sa pangmatagalang tingin, maaaring kailanganin ang transplant ng bato. Hindi ngayon, ngunit dapat na isipin ninyo kung sino sa pamilya ang maaring magpa-compatibility test. Tinakpan ng biyenan ang kanyang bibig at halos sumigaw. "Transplant? Ganoon na kasama ang kalagayan? Hindi naman ito urgent sa ngayon, ngunit para sa ikabubuti ng pasyente, maganda kung magpa-compatibility test ang mga miyembro ng pamilya." Papalabas na kami ng klinik nang hindi nagsasalita ang biyenan. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa sasakyan. Nang umupo na sa loob, sakalang nagsalita ang biyenan ko at halos hindi ako makapaniwala sa kanyang mga salita. "Dahil sa iyo, halos marating na natin ang transplant. Anong masasabi mo dito?" At sumagot pa ang asawa ko, "Totoo nga. Kung maayos ang pag-aalaga sa kanya,
hindi na sana tayo nakarating dito. Pinagkatiwalaan ka namin, ngunit ganito ang resulta. Walang sinabi, ayaw ko nang magsalita. Sa loob ng 10 taon, ako ang naging kamay at paa ni tatay. Walang kasamang ni isa sa kanyang dugo. At ngayon, ang mga hindi nakasaksi sa alinman sa mga ito ay humusga sa akin batay sa resulta. Sa kalaunan, napag-isipan naming magpa-compatibility test ang buong pamilya, ang biyenan, ang asawa, at ako. Kahit hindi kami magkamag-anak sa dugo, handang-handa akong mag-donate ng bato para kay tatay kung kaya ko. Para sa 10 taon ng kanyang tiwala sa akin, para sa kanyang mapagmahal na pagtanggap sa akin, iyon ang paraan ng aking pasasalamat. Ngunit bago dumating ang araw ng test, isang kidlat na pangyayari ang naganap sa isang karaniwang araw. Tapos ko na ang mga gawaing umaga at naghahanda na ng tanghalian nang biglang tumunog ang telepono numero ng paaralan ng anak ko. Dali-dali akong sumagot at ang boses ng guro ay halatang nagmamadali. Ginang, si Clarice ay nahulog sa hagdan at nasugatan ng binti. Kailangan sigurong dalhin sa ospital. Ano? Paano nangyari iyon? Naglalakad lang siya kasama ang mga kaibigan nang biglang tumakbo ng isang nakataas na batang lalaki at natapilok siya at nahawakan si Clarice, kaya nagkasamang nahulog. Pupunta na ako ngayon. Narinig ni tatay ang lahat. Malaki ang mga mata niya. Ano iyon? Nasugatan ang bata, sa hagdan nahulog, kailangan pa sigurong X-ray. Tatay, mabilis na lang akong babalik. Sige, madali kang umuwi. Ngunit bago ako lumabas, hindi ko nalimutan ang pinakamahalagang bagay. Tatay, huwag kayong kumain bago ang injection. Kailangan muna ang insulin bago ang pagkain. Oo, alam ko na. Huwag kang mag-alala. Humayo ka na. Tumakbo ako sa paaralan. Nakita ko si Clarice na puno ng gasgas ang binti. Agad ko siyang sinakay at dinala sa ospital. Sinabi ng X-ray na walang bali ang buto, malaking ginhawa iyon. Huminga ako ng maluwag at nagpatakbo na pauwi, ngunit tumugtog ang telepono. Numero ng biyenan ko, dinaig ko na lang. Ngunit sa sandaling kinuha ko ang tawag, halos sumabog ang isang sigaw sa kabilang linya. Nasaan ka ngayon? Paano mo maiiwanan ang may sakit na matanda ng mag-isa? Ano ang nangyayari sa iyo? Parang biglang huminto ang aking puso. Tita, bakit? May nangyari kay tatay? Tinawag ko na ang ambulansya. Pumunta ka na dito kaagad. Pinagsikapan kong hawakan ang manibela nang may karamdaman ng mga kamay. Ang aking isipan ay puno ng mga saloobin at takot. Nang dumating ako sa bahay, naroroon na ang mga paramedic, nakahiga si tatay sa sahig ng sala at isinasagawa ang emergency treatment. Ang biyenan ko ay nakaupo sa tabi, umiiyak. Takbo akong lumapit. Tatay, tatay, walang sagot. Sinigaw ng paramedic. Layuan ninyo siya. Shock state siya. Kailangan na naming dalhin siya. Dinala si tatay sa ospital. Sumakay kami kasama ang ambulansya. Sa emergency room, maraming doktor at nurse na nagtatrabaho para tulungan si tatay. Ang biyenan ko ay patuloy na umiiyak. Ako ay nakatayo ng walang maramdaman, hawak-hawak ang aking mga kamay, at pagkatapos ng matagal na paghihintay, tumigil ang mga doktor. Tumingin sa amin ang isa sa kanila. Namatay po siya. Ang sanhi ay cardiac arrest dahil sa severe hyperglycemia. Bumagsak ang biyenan ko nang umiyak. Natitisod ako. Hindi ako makaiyak, hindi ko lang kaya. Inisandal ko ang aking likod sa dingding ng koridor at tumingin sa kisame. Ilang oras na ang nakakaraan nang nagsabi siya ng madaling umuwi ka, at hindi ko alam na iyon na ang kanyang huling salita sa akin. Sa buong panahon ng libing, trato sa akin ng biyenan at ng asawa ko ay parang hindi ako tao. Sa bawat bisita, palagi na lang sinasambit ng biyenan ko ng malakas para marinig ng lahat na matay siya habang wala ang manugang. Ang blood sugar niya ay nahirapan na noon, masyado sanang binantayan. Kung mas maingat lang ang pag-aalaga, hindi sana ganito ang nangyari. Sa bawat sinasabi niya, ang mga mata ng lahat ay lumiliko sa akin. Para bang ako ang walang pusong manugaling iniwan ang biyenan para maglimakon. 10 taon ng dedikasyon ko,
ay naging kasalanan sa isang kisapmata na nangyari dahil ang aking anak ay nasugatan at inihatid ko siya sa ospital. At ang mas nakakainis na pangyayari ay naganap matapos ang libing. Tinawag ako ng asawa ko sa sala. Hiwalayan na natin ang isa't isa. Napatigil ako. Ano ang sinabi mo? Hiwalayin natin ang isa't isa. Hindi ko masamahan ng buhay ang isang babae na nagpabaya sa aking ama. Ano? Ako ang nagpabaya? Alam mo ang lahat ng ginawa ko sa loob ng 10 taon at iyan ang sinasabi mo ngayon? 10 taon? Wala itong katuturan kung ganito ang resulta. Wala karoon ng mamatay ang aking ama. Hindi ako lumabas para maglibang. Tinawag ng paaralan ang anak natin dahil nasugatan siya. Dapat ay naaayos mo muna ang blood sugar niya bago umalis. Hindi mo ba alam na nasa masamang kalagayan na siya? Ikaw at ang nanay mo, kailan kayo nagpakialam sa blood sugar niya? May kasama ka ba kahit isang beses sa ospital mula nang pumasok ako sa pamilyang ito? Nagtatrabaho ako para sa ating kita. Kita. Sige, pag-usapan natin iyon. Ilang taon mong sinasabing nagtatrabaho ka, ngunit sa katotohanan nanghihiram ka kay nanay para mabuhay. Nasaan na ang ipinagmamalaki mong kita? Kumirot ang mukha ng asawa ko, ngunit hindi pa rin siya tumitigil. Kahit ganoon, ikaw ang hindi nakapagtanod ng sapat sa aking ama. Sinabi na rin ni nanay na hindi na siya makakasamang mabuhay kasama mo. Kaya pati ang biyenan ko ay sumang-ayon sa diborsyo. Baka pa nga siya ang nag-udyok, iniisip ko, dahil ang asawa ko ay hindi kayang magdesisyon ng kusa. Umiyak ako ng ilang araw, hinihinakit, nagagalit, nakakaramdam na lang pagkabigo. Ang buong panahon ng aking pagsisikap ay naging walang kabuluhan sa isang kisapmata. Ngunit pumayag na rin ako sa diborsyo. Wala na rin akong lakas o dahilan para makipaglaban pa. Ang tanging hinilingin ko lang ay ang custody ng anak ko at kahit bata pa si Clarice, tinanggap nila ang aking kahilingan ng walang gaanong pagtutol. At matapos ang lahat ng proseso, lumabas kami ng hukuman na may kanya-kanyang kasiyahan na matapos na ang lahat. Nang lumabas ako ng hukuman, nakita ko ang biyenan ko na nakatayo sa harap. Subukan ko sanang lumipas ng tahimik, ngunit sumigaw siya. Hoy, Ning! Huminto ako at lumingon. Maraming tao sa paligid, hindi ko siya mapabayaang gumawa ng eksena dahil sa iyo namatay ang tao. Pinakain ka namin at pinabahay sa loob ng 10 taon at ganito ang kapalit? Ikaw ba ay tao? Halos hindi ako makapaniwala. Para sa mga dumadaan, baka akala nila, sinadya ko ang lahat. Tita, ano ang ibig ninyong sabihin? Tumahimik ka. Kung mayroon kang budhi, mabuhay kang may pagsisisi magpakailanman, dapat manghinawa ka sa iyong kasalanan. Ang mga mata ng mga taong dumadaan ay nakatutok sa akin. Ang asawa ko ay nagkunwaring pinipigilan ang kanyang ina, inaakay siya palayo. Nakatayo lang ako, handa sa lahat. Iyon na ang katapusan ng aking malupit na kasal. Ngunit ang talagang hindi nila alam, ang talagang tunay na kwento ay nagsisimula pa lang. Nang araw na iyon na umalis kami ng bahay ako at ang anak ko, hindi ako pumunta sa aking mga magulang. Sa halip, nag-check-in kami sa isang hotel. Kasama si Clarice, natulog kami ng maayos ng gabi. At kinabukasan, ng bagong araw matapos ang diborsyo, masaya akong bumangon. Alam ng iba kung ano ang iisipin nila. Ngunit totoo pagkatapos ng diborsyo, mas gaan ang pakiramdam ko. Kaya naman nagpadala ako ng text message sa aking dating asawa at sabihenan ang huling paalam na hindi ko nagawa sa harap ng hukuman. Pagkatapos, bumaba kami ni Clarice sa restaurant ng hotel at kumain ng maayos na almusal. Nang bumalik ako sa kwarto, puno na ang aking telepono ng daan-daang mensahe at missed calls lahat mula sa aking dating asawa at sa biyenan. Ngunit ngumiti lang ako at wala akong pinansin. Alam ko nang hindi na ako ang may pag-aalala sila na ngayon ang nagmamadali. Ito ang nilalaman ng aking text sa kanila. Maghanap na kayo ng bagong tirahan. 1 linggo lang ang ibinibigay ko. Kung gusto ninyong malaman kung bakit, tignan ninyo ang titulo ng bahay.
Iyon ang dahilan kung bakit sila nagpadala ng daan-daang tawag dahil nang tingnan nila ang titulo ng bahay, nagulat sila. Kaya naman nais kong ikwento kung paano nangyari iyon. Bumalik tayo sa panahon nang mabilis na humina ang kalagayan ni tatay. Alam niya na noon na ang kanyang katawan ay hindi na kayang lumaban ng matagal. Nang magsimula na ang dialysis, mas naging malinaw ito sa kanya. At doon nagsimulang nagbanggit sa akin ng mga salitang may malalim na kahulugan. Ning, talagang maraming pagod na ang hatid mo sa akin. Nararamdaman ko na pinanghihinayangan ako dahil hindi ko maibibigay sa iyo ang nararapat. Tatay, ano pong sinasabi ninyo? Natural lang para sa akin ang lahat ng ito. Natural? Ang asin ko at ang asawa ko, ang kanilang ama, ay may sakit. Ngunit ni minsan silang sumama sa ospital. Ikaw lang ang nandito at tama lang ba iyon? Sa unang pagkakataon, gayon ang tinig ni tatay tungkol sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Tawag niya sa kanila, ang mga iyon. Masakit ang loob niya. Ngunit inisip ko lang na ito ay isang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa akin at pag hinanakit sa kanila, hindi ko ito itinuturing na mahalaga. Hindi ko alam na nagpaplano siya ng isang bagay na hindi ko panaginipan. Isang araw, pumunta ang isang abogado sa bahay. Sinabi ni tatay na may personal na usapin siya. Nagsilbi ako ng tsaa at umalis na. Hindi ko inisip kung ano ang layunin ng pagbisita. Ngunit ang layunin ng abogado ay nagulat sa akin nang malaman ko. Nais ni tatay na ay deed of donation ang kanilang bahay sa pangalan ko. Nang ipaalam niya ito sa akin, tumalon ako at tinanggihan kaagad. Tatay, bakit ganito? Wala akong hinihingi nito. Alam ko, Ining. Alam ko na hindi mo ito hinahangad. Kaya naman, nais ko talaga itong gawin. 10 taon kang naglilingkod sa akin nang walang reklamo, nang walang pagod, laging nakangiti, laging bukas ang puso. 3 beses sa isang linggo, dinala mo ako sa ospital at hindi mo nilimutan kahit isang pagkain. Iyon ang kailangan ko ngayong gawing pasasalamat. Ngunit tatay, pag nalaman iyon ni tita at ng asawa ko, kung hindi sila tatahimik, ano ang gagawin? Ang aking sariling ari-arian ang ibibigay ko sa aking sariling kagustuhan. Sila ba ang magpipigil sa akin? Noon napagtanto ko kung gaano kasama ang nararamdaman ni tatay para sa kanyang pamilya na hindi nagmalasakit sa kanya. Sa kanyang puso, matagal na niyang tinanggap ang katotohanan at ang pagkukusa niyang ito ay ang kanyang paraan ng pagpapahayag ng kanyang piniling tao. Kahit ilang beses kong tinanggihan, hindi siya nagbago ng isip at kaya naman ang isang apartment sa lungsod, maluwag at malaki, ay inilipat sa aking pangalan ng tahimik at maayos. Habang isinasagawa ang proseso, paulit-ulit siyang nagbigay ng babala. Huwag mo itong sabihin sa mga iyon hanggang hindi pa tapos ang lahat. Nakikiusap ako, Ning. Kung malaman nila, makikialam agad. Opo tatay, ang sagot ko ng dahan-dahan. Parehong kami ay maalam na kung anong uri ng kaguluhan ang magaganap. At nang matapos ang proseso ng deed of donation, bigla na lang namatay si tatay. Para bang sabik siyang maihatid sa akin ang kanyang regalo bago umalis. Nagtatapos ang kanyang misyon sa mundong ito. Matapos ang libing, balak ko sanang sabihin sa asawa ko ang lahat. Ngunit iyon mismo ang sandaling sinabihan niya ako ng diborsyo. Kaya naman itinago ko pa ang lihim, hayaan ko muna silang mangyari ang gusto nila. Nang matapos na ang lahat ng proseso at lumabas na kami ng hukuman, iyon na ang sandaling nagpadala ako ng mensahe sa dalawa. Kaya naman nang makita nila ang titulo ng bahay at nalaman nila ang katotohanan, nagpadala sila ng daan-daang tawag at mensahe. Ang dating asawa ko ay labis-labis ang kaguluhan. Ano ito? Imposible na ginawa ito ng aking ama nang maayos ang isip niya. Kung hindi mo bawiin kaagad ito, isakdal kita. Ang biyena naman, sino ka para hawakan ang ari-arian ng aming pamilya? Maghanda ka na sa kulungan. Nang hapon na iyon, tumawag ako sa abogado na nagasikaso ng deed of donation. Manong, may banta ng kaso ang pamilya ng namatay. Maaari bang may problema? Mahinahon ang sagot ng abogado. Huwag kayong magalala. Ang yumaong si tatay mismo ang humiling nito noong buhay pa siya.
Wala kahit anong depekto ang proseso. Maaring mag-aksyon sila para sa forced airship, ngunit ito ay mahaba at komplikadong proseso at may sapat na patunay ang katuparan ng inyong tungkulin bilang tagapagalaga at malinaw ang kalooban ng yumao. Huwag kayong mabahala. Medyo nakaramdam ako ng kaginhawaan, ngunit hindi ko mapigilan ang pag-aalala. Kung kilala ko ang mga iyon, gagawin nila ang lahat para makuha ang gusto nila. Ngunit bago pa man matapos ang aking pag-aalala, lumabas ang isang nakakatakot na katotohanan na nagwasak sa lahat ng aking pag-iisip. Ilang araw matapos ng lahat ng nangyari, tumunog ang aking telepono numero ng isang pulis na nakaimbak na sa aking kontak. Dali-dali akong sumagot at ang aking katawan ay nanginig habang nagmamadali sa police station. At ang katotohanang natuklasan ko roon nakakikilabot. Ang simula ng lahat ay isang piraso ng papel na natagpuan ko habang inaayos ang mga gamit ni tatay pagkatapos ng kanyang kamatayan. Malalim sa isang drawer, may naiwang sulat kamay sa handwriting ni tatay mismo. Luha ng luha, binasa ko ito at naputol ang aking hininga sa nilalaman. May kakaibang nangyayari. Kahit tumatanggap na ako ng injection, lagi pa ring mataas ang blood sugar. Mayroon kayang problema sa gamot. Sa sandaling iyon, para bang natumba ang mundo ko. Sa lahat ng panahon na isinisi ko sa sarili ko ang lahat ng hindi maayos sa kalagayan ni tatay, ni minsan, hindi ko naisip na baka ang gamot mismo ang may problema. Siyempre naman reseta ng doktor. Iyon ang akala ko. Ngunit, mukhang si tatay mismo ay nagduda. Agad akong pumunta sa ospital, may dala ang natitirang vial ng insulin na ginamit ni tatay bago siya namatay. Doktor, ito ang huli niyang ginamit na insulin. Pwede po ba ninyong tingnan kung maayos ito? Tinanggap ng doktor ang vial, tinitingnan ng maingat at biglang nagbago ang kanyang mukha. Sandali. Ang packaging nito ay insulin ngunit ang kulay ng likido ay medyo kakaiba. Kailangan itong i-analyze. Ilang araw ang lumipas. At ang sagot na natanggap ko ay pinalayo ang lahat ng pagkakataong manatiling kalmado. Hindi ito insulin. Sa pagsusuri, ito ay isang simpleng vitamin injection. Ang packaging lamang ay nagpapanggap na insulin. Wala itong anumang sangkap na nagpapababa ng blood sugar. Naging itim ang aking paligid. Kaya pala kahit nagbago ng dieta, kahit nagbago ng dosage, kahit gaano kagaling ang lahat ng ginagawa ko, hindi bumababa ang blood sugar ni tatay dahil peke ang gamot na iniksyon sa kanya. Sinadya ng isang tao. May taong dinurog ang tunay na insulin at pinunan ang vial ng bitamina upang hindi mapansin agad. Tumakbo ako sa police station at inireport ang lahat. Agad na nagsimula ng investigasyon. Kasama ko rin sa listahan ng mga suspek siyempre, dahil ako ang nakakuha ng bahay bilang donation. Ngunit ang resulta ng investigasyon ay nagpunta sa isang direksyon na hindi ko inaasahan. Ang dating asawa ko at ang biyenan ko sila ang gumawa nito. Ang dating asawa ko ay pala ay ganap ng nalugi ang negosyo. Nanghiram pa siya ng pera sa mga manloloko para maitagal ang lahat, patay-patay na siya sa utang. Ang biyenan naman ay mas nakakagulat pa. Bilang pinuno ng daycare center, nagpapanggap siyang maayos at marangya, ngunit upang matugunan ang kanyang pagmamahal sa kalayawan, sinisingil niya ang mga magulang ng huwad na field trip fees, pinlake ang mga resibo ng supplies, at sinamantala ang budget ng daycare libu-libong piso sa loob ng maraming taon, at nakita ito ng isang guro sa daycare, at ngayon ay pinagbabayaran na rin siya ng malaking halaga para sa katahimikan. Ipinaliwanag ng investigador ang lahat sa akin. Ang asawa at ang ina ng yumao ay nagtulungan. Pinalitan nila ang tunay na insulin sa loob ng vial ng bitamina upang lumala ang kalagayan ng pasyente. Ang plano nila ay mamatay siya at makuha nila ang bahay sa pamamagitan ng mana. Upang hindi agad mahalata, ginamit nila ang panlabas na packaging na kapareho ng tunay na insulin at kinuha nila ang tulong ng isang taong may kakayahang gumawa ng ganoon nang walang pahiwatig. Kaya pala kahit gaano ko pagsikapan, hindi ko kailanman natutugunan ang kalusugan ni tatay.
Dahil mula sa simula, wala na itong solusyon, peke na ang gamot. Ang pagpigil sa insulin ng isang diabetic ay katumbas ng pagpatay. Hindi kasalanan ko ang kamatayan ni tatay. Ang mga taong bulag sa pera ang pumatay sa kanya. Ngunit ang kanilang plano ay naputol ng maaga dahil bago pa mamatay si tatay, inilipat na niya ang bahay sa pangalan ko. Ang pinakamahalagang ari-arian ay wala na sa listahan ng mana. Ang kinukuha nila para sa kanilang sarili ay napunta sa akin sa babaeng sila mismo ang nagpalayo. Nang malaman ko ang lahat ng ito, umiyak ako ng matagal. Hindi dahil sa galit lang kundi dahil sa habag para kay tatay na ang kanyang sariling anak at asawa ang gumawa ng ganoon sa kanya. Na ang kanyang huling mga taon ay ginugol sa ilalim ng kanilang panlilinlang. Naisip ko kung alam niya iyon habang buhay pa siya o kung hindi niya alam hanggang katapusan pareho ring nakakasakit. Nagdasal ako sa sarili ko. Tatay, nakatanggap na ng parusa ang mga gumawa ng masama sa inyo. Pahintulutan na kayong magpahinga ng walang sama ng loob. Ang dalawa ay inaresto at dumaan sa paglilitis. Kahit may napakaraming ebidensya laban sa kanila, ang mga teksto sa cellphone ng dating asawa ko na nagpapakita ng kanilang sabwatan, ang trail ng pagbabayad sa taong nagpalitan ng gamot, ang mga resulta ng laboratory wala silang ipinapakitang pagsisisi. Pumasok ako sa korte at humarap sa aking dating asawa. Nakasuot siya ng posas, nakayuko, hindi makaharap sa lahat. Ang babaeng dating nakangiti nang may kahambugan sa harap ng kamera ng korte ay ngayon ay nakakulupkop sa tabi ng kanyang abogado para siyang 10 taon na tumanda. Nang ibigay ng hukom ang huling pagkakataon para magsalita, ang biyenan ko ay umiyak at nagsabi, nararamdaman ko ring na hindi tama ang nangyari. Kahit ilang beses kong sinabi na nahihirapan na ang daycare at humingi ng tulong ang anak ko, hindi kailanman nakikinig ang asawa ko. Pinanatili niya ang bahay kahit nasa krisis na kami. At pagkatapos, ibinigay niya ito sa manugaling na hindi man lang kamag-anak sa dugo. Iyon ba ay makatarungan? At oo, pinalitan namin ang gamot ngunit hindi namin inakala na magiging ganito kasama. Sinubukan lang naming makita kung posible. Hindi namin talaga intensyonal na patayin siya. Tumayo ang hukom at masama ang mukha. Ang sadyang pagpalit ng insulin ng isang diabetic ay 1 kilos na nagbabanta sa buhay. Ang pasyente ay namatay bilang resulta at ang kaugnayan ng inyong ginawa sa kanyang kamatayan ay napatunayan na ng forensic analysis at ang pagbibigay ng may-ari ng bahay sa kanyang manugang ay may sapat na dahilan base sa kalagayan. Kung sa tingin ninyo ay hindi angkop na ibigay ang bahay sa isang estranyo na walang dugo, bakit iniiwan ninyo sa parehong estranyo ang pag-aalaga sa inyong asawa at ama sa loob ng 10 taon habang kayo ay walang pakialam? Walang nasagot ang biyenan ko. Nginangata-ngata niya ang kanyang labi. Ang dating asawa ko ay bumubulong lang, hindi tama ito, may mali. Ngunit natapos ang lahat ng proseso ng korte, parehong nakulong. Ang dating asawa ko ay nahatulan ng krimen na katumbas ng pagpatay. Ang biyenan ko ay dinagdagan pa ng kaso ng embezzlement mula sa daycare. Nang ibinaba ang martilyo ng hukom, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan, hindi rin kalungkutan, hindi rin kagaan, para lamang hangal ang lahat. Siyempre naman, dapat lang na maparusahan ang mga gumawa ng kasamaan, ngunit hindi na babalik si tatay, kahit anong mangyari. Lumabas ako ng korte at tumingin sa langit. Naisip ko si tatay. Alam na niya ba ngayon ang nangyari sa kanya? O umalis siya nang hindi pa niya alam kung sino ang may kasalanan sa kanyang kalagayan? Parehong masakit isipin. Dahan-dahan kong binalak ang aking susunod na hakbang at nagdasal, Tatay, tapos na ang paglilitis. Nahatulan na sila. Ibitin na ninyo ang inyong sama ng loob at magpahinga na kayong maayos. Matapos ang korte, matagal akong nag-isip kung ano ang gagawin sa apartment na iniwan ni tatay sa akin. Sinabi ng ilan sa aking mga kakilala, bakit pa babalik sa bahay na doon ka na abuso? Ibenta mo na at magsimula ng bago, ngunit hindi ko magawa iyon.
Sa bawat sulok ng apartment na iyon, nararamdaman ko ang 10 taon ng aming buhay magkasama, ang kanyang tahimik na pasasalamat tuwing kain, ang kanyang pagtawag sa akin habang nakaupo tayo sa sala pagkatapos ng kanyang dialysis. Kaya sa halip na ibenta ang apartment, nagpaupa ako at ang rent deposit ay ginamit namin para kumuha ng maliit na apartment sa Bulacan sa pamamagitan ng kontrata. Sa gayon, ang buwanang rental income ay naging aming kabuhayan at ipon, at nang nagsimula na akong tumayo ng mag-isa, nagdesisyon akong kumuha ng caregiver license. Kailangan ko ng trabaho para sa aking anak, para sa aming kinabukasan. At sa lahat ng trabahong maaari kong gawin, pinili ko ang muling maging kamay at paa ng mga taong may sakit dahil iyon ang natutunan ko sa 10 taon ng aking buhay kasama si tatay. Ngayon, ilang taon na ang nakalipas, at bawat taon, sa kaarawan ng kamatayan ni tatay, ako at si Clarice ay nagtatabi ng pagkain para sa kanya, isang simpleng pag-aalay. Baka may tatawa sa akin dahil walang pamilya na konektado sa kanya ang nagagawa nito ngayon. Ngunit para sa akin, ito ay natural at tama. Kahit lumabas pa ang dalawang iyon mula sa kulungan balang araw, hindi ko babaguhin ito dahil alam naman nating lahat na hindi sila mag-aalaga sa kanyang alaala. Sa bawat pagalay, kausap ko si Clarice tungkol sa lolo na hindi nila naging masyadong magkakilala. Ang lolo mo ay tahimik na tao, pero malalim ang kanyang pagmamahal, at tumango ang anak ko ng dahan-dahan. Inay, bantayan ba tayo ng lolo para mabuhay tayo ng maayos? Siyempre naman. Kaya naman kahit dalawa lang tayo, kaya natin, para mapanatag ang lolo, ipakita natin sa kanya na kaya natin. Pangako, pangako, at inugatan namin ang aming mga kaliwang kalingkingan, at iyon ang pangako na iniingatan ko hanggang ngayon habang nagtatrabaho ako araw-araw ng may galak at lakas. Iyan lamang, sa palagay ko, ang pinakamahusay na paraan ng pasasalamat ko sa huling taong nagtiwala sa akin ng buong puso at nagiwan ng kanyang pag-ibig sa bawat simpleng salamat na kanyang binigkas pagkatapos ng bawat kain. Nawa ang mga nakinig sa kwentong ito, mahalin ang mga taong mahal ninyo at punuin ang bawat araw ng kaligayahan. Nagpapasalamat ako sa inyong pakikinig hanggang sa katapusan ng mahabang kwentong ito.